So, good day everyone. So, I am Marisol D. Pancho from BE's IT 3A. So, for today's video, I will do or perform a data cleaning and data integration on the three datasets. We have here the customer data, support ticket data, and transaction data. So, after data cleaning and data integration, I will do a data reduction on the merged dataset, use person correlation and Spearman correlation, and after that, I will create a comparative discussion on the results. So, this is our customer data, our uncleaned customer data. So, as you can see, there are a lot of missing values. Also, in our transaction data, there are also some missing values that we need to fill in. Then in support ticket data, we have also a lot of missing values to fill in. So now we need to proceed to Python. Customer data. We need to clean this first after data integration before data integration and data reduction. So first, we have here the import libraries. So the import pandas is used for working with Excel or CSV files, and it is used for managing and manipulating tabular data. The import numpy is used to provide numeric operation, and then the label encoder is used to convert text into numbers. Then the linear regression is used to predict missing values. So we will need to run it. So on this line, we need to load the dataset file path. So it is very important that our dataset is in a right path so that kay para mag-run ang ato ang functions. So atoan ni siyang i-load. So this is our dataset. So as you can see, na siya text and numbers. So in this line, we need to display duplicated rows. Run it. So this is our duplicated rows. So we have 10 duplicated rows in 7 columns. So we need to remove it. We need to run the original missing values first after removing duplicates. So this is our original missing values. So as you can see, there are false and true. False means no missing values, and true means there are missing values. Next line, we need to remove duplicates rows. So you can see there are 100 left. So 110 minus 10 is equal to 100. So we only have 100 data set. Next line, we have to check for missing values in each column. So we have here name, customer ID, we don't have a missing values. In name, we have 16, age, we have 14, gender, no missing values, city, 16, then preferred payment, we have 29 missing values. And this line, so we need to convert the categorical values into numeric values using the label encoder. So, converted na siya into numeric values, ang name, city, of preferred payment.
So in our gender, we have male, female. So we need to convert it into numeric. In this line of code, our male will now become 1, then our female is 0. So you can see converted. So the gender is converted into 1 and 0. So in this line, our customer ID will also converted to numeric by extracting digits. So back to DF. So as you can see, the customer ID have a text which is C, then underscore 1001. So we need it to convert into numeric na that numbers lang ang mabilin, then wala na siya text or symbols. So this line of code will convert it into numeric. Back to DF again. So here we go. 1001 lang ang mabilin, mga numeric na lang ang naa, then ang mga text o katong symbol nga is wala na siya. So, 3 na line. So, revert only those original missing values back to none. So, ibalik na to itong mga missing values back to none. So, dara. Nana ang mga missing values nila na balik na. So, dari fill in na to itong mga none, yung missing values. Itong na yung mga missing values atong fill inan, except sa name, kay si name ato ang target karon. Aran na to. So, wala na siya yung missing values, and then si name na lang ang naainan since siya man ang ato ang target. So, check for missing values if after filling in. So, makita ninyo na name na lang ang naay missing values, which is 16. Then, the rest is 0. In this line of code, select na tong features or predictors that do not have missing values. So, atong features karon is ang age, gender, city, preferred payment, o loyalty score. And then, ang atuang target is ang name. So, atuan ni siyang i-run. Features. So, ba itong mga features? Wala siya name since atong name kay nadri sa atuang target. So, dara. Next is we need to separate data into known and missing. So, ang DF known karon ang mabutang sa iya is katong mga walay missing values. Then, atong DF missing is katong missing values or ato ang target, which is ang name. DF known, so maning mga walay missing values, and then sa DF missing katong na ay missing values. Next line is we need to define X as features and Y is the target. X train is our predictors like age, gender, and etc. Then ang atuang Y train is our target variable, which is ang name. And then sa atuang X missing values, ito ang predictors sa missing values. Next line is diri na ta mag-apply og regression model. Itong linear regression sa gi-import ito sa babaw ganina. Ito na siyang i-run. Then, next line, predict missing values. Then, round, ato siyang i-round. So, mo ni ato ang predictive values. So, naka-float pa siya or naka-array pa siya. Di atong i-round
i-round off na to ensure na valid ang iyang categorical values. Then diri to ang emerge ang predictive values, which is ang name. Next is i-display na to ang missing values after imputation. So as you can see, wala na siya yung missing values. Kaya tuan namang na fill inan ang name. So wala na siya yung none. So atuwa siyang i-revert ang katong mga original missing values sa other features na to, which is ang age, city, o preferred payment. So i-verify na to kung na-revert na ba siya into none. So dara. So nabalik na ang mga non-values sa age, sa city, o sa preferred payment except sa name. Ang name na to ron is na-fill inan na siya, wala na siya yung missing values. Then move ta sa another target. So we have here age. Age na pod ato ang i-target. So as you can see, wala na ang age diri since mao naman pod atong target. Then ang nabili na lang is ang city, ang preferred payment kay mao na lang man ang naay mga missing values. So same process ra gyapon ni ganina. Check na po na to ang missing values. After filling in, so dara. Fill inan na, ang age na lang ang naay missing values. Tanaw na to diri So, wala na yung missing values ang city preferred payment, ang age na lang man pod. So, ito na lang ni siyang i-run since same lang man ang process ani kaganina. So, dara, fill in na pod ang age, ang city o preferred payment na lang pod ang naay missing values. So, dara. Next is, our target is city. So, sa diri fill in na to ang ang naana lang, ang nabili na lang is ang preferred payment since our target is city. Run na po na to. Then, check na po na to after filling in. So, dara, na-fill in na siya. Then, ang city na lang pod ang naay missing values. So, same process lang yapon. Ato na lang siyang i-run kanan para mag-move na ta sa data integration. Mahumanta sa customer din sa duha ka dataset. So, sa preferred payment ta pod ato ang target. So, anyong mabantayan, wala na tong naay DF lock kani patient kana. Wala na siya since last target naman nato ni siya. Mao na lang ni ang naay missing values ang preferred payment. So proceed na ta diri sa select features predictors. So tuwa na lang siyang i-run. So dara na siya. Dara na sa DF. So sa DF wala na siya mga missing values. So kay wala na may missing values, clean naman atong data. So mag-save ta o Excel file na clean na nga data. So na-save na siya. Siyang i-open. So mao na ni ato ang cleaned custom data. So after ana, proceed ta sa another dataset which is ang support ticket data. So, sa support ticket data, same process lang man gihapon ni siya. So, diri first, atong gihapon i-import ang mga libraries nga gabitunon to sa ato ang mga functions. Ay, wait. Move. So, wala na to balik. Then, atong i-load ang dataset. And then, i-display ang duplicated rows. Then i-run ang tag original missing a copy. Then
remove ang duplicated rows. So 100 na lang po ang nabilin since i-minusan na to og 10 ka duplicated rows. Diri convert na to ang customer ID to numeric by extracting digits. So you can see ito ang customer ID. So diri nga line nga code, i-convert na to ang ticket ID to numeric by extracting digits gyapon. So this atong DF, as you can see, na siya tiki 5001, so naa siya text. So kailangan mawala na ng text dira ang numbers na lang ang mabilin. So i-run na to ni nga code. So tan-aw na to kung nawala na ba ang text dira. So nawala na siya, then mga numbers na lang ang nabilin. So, converted na siya into numeric. And then, sa diri i-remove na to ang double quotes from transaction ID. So, dara, so you can see sa ato ang transaction ID na ay mga double quote ang ato ang data. So, dapat ato na siyang i-remove kay dili siya accepted ang double quote. So, kani nga line of code, we'll remove it. So, i-run na to. So, dira, na-remove na siya. Ato ang transaction ID, wala na double quote. So, numbers na lang ang nabilin. So, converted na po dato ang transaction ID into numeric values. Then, check na to ang missing values for each column. So, natay sa issue type, sa status, resolution time of days, shopper agent o customer feedback. So, natay mga missing values ana nila. Then, i-convert na to into numeric ang mga categorical values using label encoder. So, dara, converted na siya. Converted na ang mga categorical values into numeric. Next is, revert na to itong mga original missing values back to none. So, ibalik na to ang mga non-values nila. Taran! So, nabalik na siya. Nana ang mga non-missing values. And then, next is kaning issue type. So, our issue type is now our target. Then, the rest missing values is dapat ma-fill inan siya o values using min method. So, dara, wala na siya missing values kaya ito namang na-fill inan except sa issue type. So, issue type now is our target. So, check for missing values after filling in. Na-fill inan ba jud? So, dara. Ang issue type na lang ang naay missing values and the rest is filling in na wala na yung missing values. So, select na po tag features. So, same process lang gyapon ni siya ganina. Then, I think i-run na lang na ko ni siya tanan. Okay. So, tara. So, ang issue type na to ron is 0 na lang. Kaya na-fill in na naman siya. Then, next target na to is ang status. So, yung process ra jud ni ang all, guys. So, diri ang part, ako na lang ni siyang i-run tanan. So, by target na lang ako ni pag-run. Madara ang atong status ron is 0 na. So, na-fill in na nato ang status. Wala na siya missing values. So, next target na to is ang resolution type for days. So, ito lagi po ni siyang i-run. Then, itong i-verify. Na-fill in na ba siya? So, itong resolution time karon or days is 0 na. So, fill in na siya. So, as you can see, wala na siya missing values. The next target na to is ang support agent tapod.
So, atong support agent, 0 na po siya. Wala na siya missing values. Then, next target is ang customer feedback na lang. So, na-feed in na naman siya tanan. Ano na to tong DF. Sa tong DF, wala na tay non-values. So, filling in na tanan. So, cleaned na ato ang data. So, kay cleaned naman ato ang data. So, ato siyang i-save sa ato ang Excel file. So, mana ni ato ang support ticket nga cleaned data na siya. Wala na siya yung mga missing values. So, kaganina, nakita ninyo, daghan pa siya og mga missing values. Pero karon wala na siya yung missing values. So, next is transaction data na punta. Last data set. So, same process lang yapon ni siya. First, import yun nato ni ang mga libraries. Kaya mo na itong gamiton sa mga functions. Then, load na to ang dataset. Then, display again. Duplicated rows. So, 110 atong ang dataset. Then, atong duplicated rows is 10. Then, save tag copy sa original nga atong dataset. Nganin siya. So, same explanation lang yapon ganina. False is no missing values, then true have missing values. Then remove duplicate. So ato ang dataset karon dira yung mga data is 100 na lang na kay since 10 atong duplicated rows. So dira 100 na lang siya. So 100 na lang siya kabuok. Then next is we need to drop the transaction date. Why we need to drop the transaction date? So, transaction date is wala kay siya purpose diri abrog. Nagdungag na siya diri ag ka kuan. Nagdungag na siya kanang ka-redundant. So, pag need na to na siya i-drop para ma-reduce atong redundancy sa tuang data. Since wala man na siya purpose, so wala kay siya kanang gamit dira sa tuang data, so atuan na siyang i-remove, ato na siyang i-drop. So after dropping, so tuang columns karon is 7 na lang since 8 man ta to, then ga-drop man nato ang transaction date, so 7 na lang ang nabili. So diri in this line of code, convert na to ang transaction ID again into numeric value. So sa tong transaction ID, so naagyapon siya text. So, mayroon gyapon siyang text. Then, we need to convert it into numeric. So, tanggalo na to ng text dira din. Ang number na lang ang mabilin. So, as you can see, numbers na lang ang nabilin. Kaya tuan namang convert into numeric values. So, in this line of code again, ang ato ang customer ID. So, sa customer ID, so sa custom data, so nagyapon ni ganina sa custom data. Natay C, then dash, then numbers. So, dapat tanggalon na to ng C ug dash, numbers na lang ang magpabiling dira. So, convert na to siya. So, after converting, so as you can see, our customer ID now is all numeric numbers. So, check na po nato ang missing values niya in each column. So, naata diri ay purchase amount at 25 missing values. Product category, natay 17 missing values. Payment method, natay 31 missing values. And then, discount applied, 21. Sa store location, we have 21 missing values. Next is, we need to convert categorical values into numeric values using label encoder. So, as you can see, converted na siya. Wala na siya yung mga text dira. Then, i-revert na to itong mga original missing values niya. Katong na yung mga none. So, as you can see, nana ang mga none niya. Nabalik na. And then,
Next line of code is man siya ato ang target karon. Ato ang target is purchase amount. So ato ani siyang i-run, then fill inan nato tong mga values using na, so magamit gyapon ta og main method para mag-fill in sa other missing values except sa ato ang target na purchase amount. So diri wala na none, and then our purchase amount lang ang naay none since mao na ang ato ang target, mao na tong fill inan karon. Kasi process lang gyapon ni siya, no? So wala lang siyang i-run para madali na ta kay burag taas na kaya tong time para na to. So ang purchase amount na to 0 na, then another target product category na pod run lang gyapon nato itanan. So, sa product category na to ron, so fill in na siya, wala na siya yung none, wala na siya yung missing values. Then next target na to ay ang payment method. So our payment method is the next target. So our payment method now is no missing values. Filling in na ang missing values niya. So next target is discount applied. So ato na gyapon siyang i-run since same process naman gyapon siya. So discount applied is 0 na. Fill in na ang missing values niya. So last target is ang store location. Store location. So, run na to ang yung code. Sa store location na to is 0 na siya. So, wala na siya. All of it is wala na missing value. So, filling in na tanan, cleaned na tanan. So, after cleaning, mag-save na punta og another cleaned dataset. So, manin niya ato ang transaction, atong clean transaction dataset. So, wala na siya yung missing values. So, kay na-clean naman nato ang 3 datasets, so proceed ta sa data integration. So, sa atong data integration, so, need na to mag-merge og dataset, then display the merged dataset and export it to a new file daw. Imo na ang ato ang buhaton karon. So diri mo na to ang data integration. So sa data integration, datuan ni siyang i-run. Then sa kani diri nga datasets, load of datasets atong Excel file, katuning mga clean data na nato, katong tulo ka buok. Ang custom data ug sa support data ug sa support ticket data ug sa transaction data. So atuan ni siyang i-run. So mano na siya, mga clean, mano na mga limpyo, wala na yung missing values, mano na siya tanan. Next is itong mag-merge ta. So merge na to ang customer o ang order sa transaction data. Since same man sila og customer ID, so pwede na to siya i-merge. Pwede na to siya iisa. So dera mo na itong customer ID. So naisa na ang customer ID kay same man sila sa custom data o sa transaction data, same na ay customer ID. So ato siyang i-merge para dili siya magdoble dira sa ato ang table. Next is merge na to ang result ganina sa pag-merge na to sa step 1. So sa step 2 na to, i-merge na po nato ang isa ka dataset, which is ato ang support ticket data. So itong support ticket data, sa first na to, sa result, naman tay transaction ID dito So ang transaction ID, napo na siya sa support ticket data. Since same man sila, so tuwa siyang i-merge, iisa lang nato siya para sa tuang table, dili na magdobli ang transaction data. Ay, transaction ID, I mean. So, as you can see,
our transaction ID is mao ni siya atong transaction ID, isa na lang ang naadria. So wala na siya nagdoble. So mao na natong final data. Display na to ang final integrated dataset. So mao na siya. So after that, so mag-save na ta og integrated dataset to a new Excel file. So mao tong naa sa atong instructions ganina. So i-save na to ni siya kay ato ning gamiton unya sa data reduction. So gamiton na siya sa data reduction using person of Spearman. So mao na ni tanan ang ato ang final data. Next is move to last but not the least. So the data reduction na ta. So diriya sa data reduction, gamit na ta og person correlation og Spearman correlation. So load na to, import na to ang library. Then ang file path katong final data na to ganina sa atong data integration. So mao na ni atong final data karon. Next is kani diri ang line. So sa diri ang line, as you can see na siya data.drop customer ID. So na siya nakabutang na customer ID, transaction ID, ticket ID. So nganong kailangan man nato na siya i-drop. So ato na siyang i-drop, same lang gyapon sa atong explanation ganina. Wala kay siya purpose dira, diba? Daghan na kayo ang ID, diba? Murag kabalik-balik na lang ang ID. So kay wala kay siya gamit dira to reduce redundancy lagi. So ato na siyang i-drop out para ma-minimize ang ato ang redundant sa ato ang data kay wala man kay na siya gamit, wala kay na siya purpose dira. So after removing, so 16 columns na lang ang nabilin. So name na lang ang nag-una diri kay tanggal naman ato ang customer ID. Wala man kay toy purpose. So, balik-balik na lang man diri sa atong data ang customer ID. So ana man ni sir ay naman sa atong instructor, sa mong instructor na kung sa to yung mga wala kay gamit dira nga pwede pa ma-remove or ma-drop. So kailangan jud i-drop para mas limpyo tan-aw ang ato ang dataset. So next line is calculate na to ang person correlation coefficients. Mano ni siya ang gamito na to tong duha ka correlations. So ato ani idungan og paran. So ang diri mo ni yung customer feedback. So si customer feedback karon mo ni ang ato ang target. Since si customer feedback man ato ang last diri sa ato ang final data Excel. So kung unsa ang nasa pinaka-last mo na to ang target karon. So ato ning iparan using person correlation. So dara nanatay result. So mo ni ang result sa person correlation sa customer feedback ni siya. As you can see, naa siya negative 0.1, 0.0. So ni ana iyahang result. So atong tan-awon tong matrix or basihan kung unsay pasabot ana ng mga result. So dara atong person correlation sa diri di siya nagbilong 0.00 to 0.30 or 0.00 to negative 0.30. So, negligible correlation siya. Negligible correlation means wala siya relationship sa atuang target karon. So, wala siya, it means na kaning mga result sa mga other, features. So, as other features, wala siya connection sa atong customer feedback since weak ang iyahang result. Negative 0.1 lang, 0.0 lang. So, wala kay siya gamit dira. So, i-drop ra na gihapon tanan kay wala man siya purpose no. Di man siya magamit. So, wala siya epekto sa ato ang target. So, next diri ta sa Spearman correlation. Try na to ni basig na day ni kuan dagko ring result. Uy,
Same lang gyapon ang iyang result. So sa Spearman correlation, so mo ni iyang result. So 0.0 gyapon, negative 0.0 and negative 0.1 0.0 niya na gyapon yung result. So small lang gyapon yung wala siya ni taas, mubo gyapon, weak gyapon. So tan-aw nato diri sa iyang matrix or sundunon kung unsay pasabot-an nila. So diri as Spearman correlation, so sa less than 0.70 is very strong relationship man eh. Pero 0.0 man lang man to or negative 0.1 or ana, so none or very weak relationship gyapon siya. So wala gyapon siya relationship. Wala gyapon relationship ang mga features sa tuang target. So ang kanitanan ron, so same lang magyapon tanan sa person correlation sa Spearman correlation is weak relationship. The relationship more on zero sila. So no, so wala sila relationship sa target nato. So i-drop na ni siya tanan kay wala man siya purpose ato ang target. So that's all for my presentation, the data cleaning, the data integration, and the data reduction using person. So that's all for today. Thank you for watching. I hope na namoy na learn, you can learn something from it. So that's all. Thank you and God bless everyone.